Holy angels crown you our King. Treasures of this world to you will not compare. You know the number of the stars and call them all by name. You alone created the heavenly lights. Your glory towers above the earth. Let everything in life declare your faithfulness. Let all you've done unite to worship you, our risen God. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. You alone created the heavenly lights. Your glory towers above the earth. Let everything in life declare your faithfulness. Let all you've done unite to worship you, our risen God. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hear your people sing, hallelujah. Hear the angels sing, hallelujah. Hear your people sing, hallelujah. Hear the angels sing. Holy, you are worthy.
true. You're the only God I knew. Heaven's praise, the faithfulness of the one who never fails. You're the unmoved, the mover in my life. Yes, it's true. You're the only God I knew. Heaven's praise, the faithfulness of the one who never fails. You're the unmoved, the mover in my life. You are the unmoved mover of our lives. Come on, brothers and sisters, purihin natin ang ating Panginoon. In the morning, you're the cloud, and in the nighttime, I won't doubt you're the fire that lights my soul. Can it be that it's true? You're the only God I knew. Heaven's praise, the faithfulness of the one who never fails. You're the unmoved, the mover in my life. Yes, it's true. You're the only God. Proverbs 20:29, if I'm gonna paraphrase it, it's gonna be like this. Dear children of God with gray hair in their midlife, please forget the past, whether failures or regrets or glory. Just focus on what is ahead of you. 1 Timothy 6. Because whatever you have now, you gotta be contented with it. You were born with nothing anyway. You will leave this world with nothing. Psalms 23. You have all you need, child of God. You have the Lord who made the heavens, the Lord who made the earth, right? So why long for more? Bago po dinggin ng Lord, ang prayer natin, of course, nandun ang ating pagtitiwala. Kaya pag tayo po may tiwala sa ating Diyos, magkakaroon tayo ng puso na talagang merong kagalakan. Nang sa ganon, kapag tayo nagpupuri sa Kanya, magiging katanggap-tanggap sa ating Diyos ng Christ. Kung ang pagsubok mo hindi lagpas sa kakayanan mo, paano ka matatalo kung tapat ang Diyos sa kanyang pangako? Paano ka matatalo kung ang Diyos pa magbibigay ng lakas sa iyo para mapagtagumpayan? Paano kang matatalo? Kaya maghahanap ka pa ba ng ibang Diyos? We can only bless Him and sing praises to Him as long as we live. Yun na lang yung kaya nating ibalik sa Kanya. Sa lahat ng kaya niyang ibigay sa atin, sa lahat ng kung ano siya. Then napakabuti ng ating Panginoon sa atin. Yes, the weapon may be formed, magagawa yung weapon, pero wala siyang kapangyarihan sa iyo. At sino man may hawak na weapon na yun laban sa iyo, hindi po magtatagumpay. And everybody and every tongue who will say anything that is against you in judgment, it shall fall. As a matter of fact, this verse says, you shall condemn.
You shall condemn every tongue that saith anything against you, because you are a faithful servant of God, mga kapatid. Heritage mo yan sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Bible, you shall lack nothing. Bakit? Siya po ang mag-provide ng pangangailangan mo. Kaya wala kang dapat ipag-alala, wala ka dapat ipangamba. Dahil ang Diyos po mismo ang magbibigay at magsusupply po sa atin. According to His riches in glory, imagine. Ayon daw sa kanyang yaman. At mangyayari po yan if we only trust Him. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Napakaganda pong araw na tayo pong lahat ay magkatipong pumuli sa lugar na ito. Pwede bang batiin natin yung nasa likod natin? Sabihin natin magandang hapon sa iyo. Purihin po ang Diyos. Isa pong tunay na kagalakan sa ating lahat. Higit sa lahat sa ating Diyos, na tayo po ay makita na nagtitipon, nagsasama-sama upang itaas ang pangalan ng ating Panginoon. At magandang araw din po sa inyong lahat. Kasama po natin ang mga brethren natin na nasa center stage ng Star Mall. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international satellite churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in at makikisa po maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig po ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Samantala, bago po tayo magpatuloy, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Acts chapter 10, verses 24, 44, and 46. And the following day, they entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. Verse 44, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Verse 46, for they heard them speak with tongues and magnify God. Praise God. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Alam po ba ninyo si Cornelius? Siya po ay hinirang ng Panginoon upang maging isang Kristiyano. Sa kanya pong pag-iisa ay nakita po niya ang vision ng angels na kailangan niyang ipatawag si Pedro. So, nung dumating po si Pedro, nakita po ni Pedro na lahat talaga nakaset up sila, mga relatives niya, mga close friend niya, nandun nakaupo. Katulad po nating lahat ngayon at katulad din ng mga nanonood ngayon sa ating pong online. Ganon, nung nang-preach po si Pedro, ano pong sabi? While Peter was still speaking, the Holy Spirit fell upon those who heard the word. Kaya po bakit sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, bumababa po ang Holy Spirit. Bakit nila nalaman na bumaba ang Holy Spirit? Ang sabi, they heard them speak with tongues. Nagsalita sila ng iba't ibang wika and nagmamagnify sa ating Lord. Praising the Lord. Kaya ang pagtitipon natin na to, kung tayo po ay sama-samang magpupuri sa Panginoon, tiyak po na bababa po ang presensya ng ating Diyos. Basta maitaas lamang po natin siya. Amen? Iyuko po natin ang ating maulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin na isa kami sa tinawag mo upang kausapin katulad ni Cornelio. Kaya tinataas po namin ang aming mga sarili, Ama. Sa aming pong pakikinig, kausapin mo kami.
At habang kami, Panginoon, ay nag-worship sa inyo, ibaba mo ang banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maabot namin, O Diyos, ang trono ng iyong biyaya. Hinihiling namin na basbasan mo po ang bawat isa sa amin, pagpalain mo po kami. Kung meron man kaming daladalang kabigatan, alisin mo po ito sa aming isip at puso. Kung meron man kaming mga kasalanan, patawarin mo po kami. At ngayon po, inaalay namin ang aming sarili sa iyo, na wala kaming iisipin, wala kaming gagawin, kundi para sa iyo lamang. Pagpalain mo, Panginoon, na mga ngaral ngayon, ibigay mo ang double portion ng iyong anointing sa aming beloved Bishop, na lagi mong ginagamit para po kami po ay pakainin ng pagkain espiritual. Samahan mo po siya at ang anointing niya, Lord, ay padaluyin mo po sa amin lahat. Nagtitiwala po kami ng panibagong kalakasan ang ibibigay mo po sa amin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody saying, Amen. Come on, church. Let us lift up the name of our Lord. He's worthy of our praises. And we focus on you, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, the care of our soul. It's all about you. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here. For you have made me whole. I'll shout your praise above the earth. For you deserve more than this. And giving my life to you, I don't know what to do. You're always there. You're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you're my God. You've given your all in all. Thank you, Lord God. Hallelujah. One, two, three, let's sing. It's all about you. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here. For you have made me whole. I'll shout your praise above the earth. For you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to do. You're always there. You're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you're my God. You've given your all. Giving my life to you. I don't know what to do. You're always there. You're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you're my God. You've given your all in all. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Thank you, Lord, for giving your life for us. Para kami ligtas. Purihin at dakilang pangalan mo. Hallelujah. Giving my life to you, I don't know what to do. You're always there. You're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you're my God. You've given your all. Giving my life to you. I don't know what to do. You're always there. You're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you're my God. You've given your all in all. Thank you, Jesus. Hey. You've given your all in all. Hey. Glory to you, Lord. Hey. Let's continue praising our great God.
spirit and in truth. Glory to the faithful one. Glory to the faithful one. Jesus Christ, God's Son. Hallelujah. All creation gives you praise. Jesus, you alone are truly great. Yes, Lord. You alone are God who reigns for eternity. Yeah. God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, glory of your name. We live for your glory, Lord Jesus. Oh, to you, Lord God, we bring. Jesus, Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us. The Lord may hear, the Lord may sing. God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, glory of your name. Jesus, you are great, Lord. Holy is the Lord. The holder sings, the holder sings. Holy is the Lord. The holder sings, the holder sings. Let's sing, church. Holy is the Lord. The holder sings, the holder sings. Holy is the Lord. The holder sings, the holder sings. God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. God is great, sing His praise, fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name, glory of your name, glory of your name. Hallelujah, Lord. Hallelujah. You are great, Lord. You are great, Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, in the book of Genesis, chapter 2, verse 7, sabi po dito, God breathed sa nostril the breath of life.
So, nung naghiningahan daw niya ang tao, then that man became a living creature. At yun nga mga kapatid, huwag po sana natin kakalimutan ang pagkatao, yung buong katawan natin is made by God. Kaya alam po niya kung yung mga kaliit-litan na nerve na meron ka, lalo naman mga kapatid, sabi nga sa Bible, even the strands of hair, bilang na bilang doon ng ating Panginoon yan. Ganun siya ka-concern sa atin. Alam niya yung capacity mo, alam niya kung hanggang saan ka lang. Kaya nga, di ba, sabi nila hindi ka bibigyan ng problem ng Panginoon na hindi mo kakayanin. So, alam ng Diyos yan. At alam rin niya, I remember this message na itinuro na ating Pastor Les, na tayo daw, meron daw tayong tangke. Diba? So yung tank na yun, minsan siguro sa kabisihan natin, hindi natin napapansin na yung tank natin, medyo konting-konti na pala yung laman. Kaya pala, minsan, no, kahit konting bagay, takot na takot ka. Minsan, konting alog lang sa'yo, kinakabog ka na. So, baka naman mga kapatid, kung check natin ang tangke natin ngayon na kung saan, kung filled ka pa ba ng Holy Spirit, baka naman konti na lang. Kaya siguro ang bilis-bilis na nating mag-ewang. Alam mo yun. Kaya this afternoon po mga kapatid, sa pag-worship natin sa ating Panginoon, hayaan po natin ang sarili natin maging open. Alam ko ang Espiritu ng Panginoon, kung nasa nandun ng mga anak niya, nandun siya. Kaya naman alam ko kanina pa na dito ang presensya niya. At nakikita niya mga kapatid ang body natin, composition ng body natin na kailangan na natin siya. Kaya naman mga kapatid, habang umaawit tayo, ang Espiritu ng Lord is really lurking dito. Hayaan mo, ibuksan mo ang puso at isipan mo. Huwag ka pakapuspus ka, kapatid. Kasi yan, minsan akala mo kailangan mo ng ganito, pero sa totoo lang, mga kapatid, siya lang naman ang kailangan mo eh. Hanggat nandyan siya, mananatili ka nakatayo. Hanggat nandyan siya, mananatili kang buhay. Kasi siya yung may-ari sa'yo eh. Kaya naman, huwag nating pigilan ang sarili natin. Let's forget about yung katabi natin. Huwag tayong magpa-distract. Pagkus ngayon, mga kapatid, as we worship the Lord, mag-beg tayo, Lord, kailangan ko ng presensya mo. Kailangan ko ng Espiritu mo. At mga kapatid, kung yan ang hihingin mo, sa totoo lang, brother, sister, talagang isa-shower ka ng Panginoon ng Spirit niya. Amen po ba? So, ngayon po mga kapatid, let's grab this opportunity na maramdaman once again ang Spirit ng ating Panginoon. Come on, church, let's worship the Lord. Hallelujah, Lord. Glorify your name, Lord. We welcome your presence, Lord, in this place. Church, let us sing. Water of life, draw me closer. Lord, my heart set on you. Let me run the race of time with your life unfolding mine, and let the peace of God let it reign. Bringing glory on
Salamat po, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat, Diyos, sa iyong Espiritu Santo, O Diyos. Salamat sa presensya mo, Panginoon, na nadadama namin ngayon sa oras na ito. Salamat, O Lord, at dumadaloy ka sa bawat isa sa amin. At alam ko, maging sa lahat ng mga nanonood sa kanilang television sa araw na ito. Salamat, Lord, at pinagbigyan mo kami, O Diyos, na ikaw po ay samahan mo kami sa araw na ito at sa oras na ito. Salamat sa power mo, Panginoon. Salamat din sa anointing mo, Diyos, na nadadama namin ngayon pa lang, O Panginoon. Salamat din sa tagumpay, Panginoon, sa pangangaral mo rin salita, O Lord, dahil ngayon pa lang nakikita namin ang tagumpay, O Diyos. Tulungan mo lang, tulutan mo, O Diyos, na kami lahat, O Lord, ay makikinig ng ayon sa iyong kalooban, Lord. At tulutan mo lahat ng aming pakikinggan, ay ilagay namin sa aming puso at isipan, O Lord. At isagawa namin, Panginoon, dado sa darating na linggo, Ama. Ikaw na po ang bahala, O Diyos, na magpaliwanag, O Lord, ang lahat ng bagay na gusto mo ipahatid sa kanila, O Lord. Gamitin mo po ang aking bibig, O Diyos, para sa ganun makarating sa kanila ang mensahe mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maasa kami, Panginoon ko, na lahat ng nasasabihin ko yung lamang ayon sa kalooban mo, Lord, at makakarating sa kanila, Panginoon, ang kalooban mo, Ama. Salamat po, Lord, at pakalinisin mo kami, Panginoon, para maging karapat-dapat, O Diyos, sa iyong banal na salita. Maraming salamat, Lord, and this way ask in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, yung pag-aaralan natin sa araw na ito ay napaka-importante po. And I truly believe na ito pong solution na ito, o itong gagawin natin ito, and the only solution para po sa ganoon, I'm not telling you na mawala o maka-escape tayo sa mga nangyayari sa world, kundi para magkaroon tayo ng endurance dito po sa tribulation sa ngayon. I'm not talking about the great tribulation, kundi mga daily routine natin na sa ating mga nagaganap na mga trials and troubles in life. At sa partong kailangan po magtagumpay tayo dyan at itong tatalakayan natin ang siyang pinakasusi po para tayong lahat po ay makatagal. At sapagkat yung sinabi ng Lord na makatiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Na it might be sa great tribulation at hindi sa ngayon po. Sa ngayon po, tiisan ngayon po. Aminin natin yan. Dahil marami sa atin po at karamihan sa atin at lahat tayo po ay dumadanas po na iba't ibang klase ng pagsubok na hindi basta pagsubok po. Napakabigat na mga pagsubok sa ngayon po. Nasa 40 years na halos ang church na ito, mga kapatid. Pero iba po ang pagsubok ngayon, ibang pagsubok noong 1980s kesa sa ngayon po. Mas matitindi sa ngayon at sunod-sunod sa ngayon at marami po, karamihan na doon po sa pagsubok talaga. Hindi katulad noon, sabihin natin, yung iba masasaya dahil parang wala silang pagsubok po, karamihan masasaya, pero sa ngayon po ay lahat halos dumadanas po na iba't ibang klase ng pagsubok. At ito po tatalakayan natin ang pinakasusi po, sabihin natin pinaka-solution para po makatagal po tayo hanggang sa pagtunog ng trumpet ng ating Lord at tayo maka-escape dito sa coming great tribulation. Honestly speaking, ako po looking forward ako dito sa great tribulation na ito. Hindi ibig sabihin dadanas tayo, kundi looking forward in the sense na sinesense ko kung ito'y nag-i-start na o hindi. As a matter of fact, sa ngayon po, yung iba iniisip nag-i-start na, pero para sa akin hindi pa po. Hindi po mag-i-start ito hanggat hindi lumalabas ang Antichrist. Ang tandaan po niyo. Hanggat hindi nagtatatakan, hindi po mag-i-start ang Great Tribulation po. But right after the rapture day, pagkatapos noon, start po ang tribulation. 7 years tribulation po yun. Start na po. Kaya sa ngayon po, dapat prepared po tayo. Hindi lang prepared, kundi alam natin kung anong dapat ginagawa natin at dadatnan tayo ng Lord doon sa tamang posisyon na dapat po na kinalalagyan natin lahat. Okay, in the book of Romans chapter 15 verse 30, the scripture says, "Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers." Strive together with me in prayers to God for me. Strive together with me in prayers to God. Panalangin sa Diyos para sa akin. Yun ang sabi po ni St. Paul. So sa orsa ito, our subject today is entitled Prayer Warrior. You may all be seated, please. Okay, brothers and sisters, always remember that Satan's main purpose is to attack Christians. Sa example nito ay yung nangyari po after the Last Supper, where our subject today revolves
But prior to that, bago nangyari po yon, in Luke 22:3, the scripture says, then Satan entered Judas. Satan entered Judas, surnamed Iscariot, who was numbered among the 12. So pumasok si Satan kay Judas. Alam na natin ang ginawa ni Judas. Binitray niya ng ating Panginoon. So tila baga, lumilitaw, pag tayo nagbibitray, ay inspired tayo ng spirit na pumasok dito kay Judas po. Sana wala po mag-Judas sa atin, walang mag-Judas po sa atin. Sapagkat ito po, spirit na ito, ang siyang ginamit po at nagamit upang si Judas po ay mag-Judas. Espiritu na po ni Satanas ito. Pinakadulong demonyo na po ito ang gumagawa po ng ganyan. Kaya sana huwag tayong maging ganyan sapagkat andyan po yung spirit na yan. Meaning before the Last Supper took place, Satan was already in Judas. And his next target were the 11 apostles. Yun naman ang gusto niyang targetin. That's why in Luke 22, verse 31 says, Simon, Simon, Peter po, listen, Satan has demanded permission to sift all of you like grain. Simon, Simon. This repetition of name implied an earnest warning. Pag dinoble ng Lord, ang tawag, may warning po. Katulad kay Abraham. Abraham, paalay yung anak niya. So, why Peter? Yun ang tanong, why Peter? They're probably because he is the leader or the spokesman of the group. Kasi doon sa Acts chapter 2, nasabihin lasing sila, Peter was the one who stood up and raised his voice and preached. Nag-preach siya doon sa kanila. Kaya lumilitaw parang siya talaga ang pinaka-leader nila. Now second, the Bible says that Satan demanded permission. Sa ibang version po, beg ang ginamit. Pero dito po, demanded. And I believe that the demand yan sa Satan, mga kapatid. Now this verse shows that Satan works only within the parameters established by God and never outside of them. Hindi siya lalabas doon. In fact, sa Job 2, 3-6, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Sabi ng Lord, tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Imagine mabuting tao, umiiwas sa gawain masama, hinimok mo akong pinsalain siya, kahit walang sapat na dahilan, walang dahilan para pinsalain, subalit, nanatili pa rin siyang tapat sa akin. Sabi pa ni Yahweh. Next, sumagot si Satanas, kahit anong bagay bibigay ng tao, huwag mo lamang siyang mamamatay. Totoo yun. Kaya alam ni Satanas yan. Lahat kaya mabigay, pati pananampalataya mo, bibigay mo, huwag ka lang mamatay. Marami po ang ganyan. Imbis na mamatay ka sa pananampalataya, lahat bibigay mo, huwag ka lang mamatay. Next, subukin ninyo sakta ng kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan. Ano sagot ng Lord? Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. Lahat, sige, sakit, lahat, bigay mo sa kanya, huwag mo lang papatayin. As a matter of fact, sa ngayon, alam ko, maraming Kristiyano po napapahintulot sa kahilingan siguro ni Satanas na may bigyan ng mag-inflict ng anumang klaseng karamdaman sa atin sa kapahintulutan ng Diyos. Pero sabi, huwag mo lang papatayin. Yun ang sabi ganon. So meaning, without God's signal, Satan cannot do anything against us. Kailangan ang signal nasa Lord. He was being allowed to, but surely within a certain limit only. Hanggang doon lang siya. Now, reasons for Satan's attack. Ano-ano reason? Una, letter A. Una po ay to prove to God that our faith is not real. Kasi yun ang gusto niyang patunayan, hindi totoo pananampalataya niya mga yan. Kunyari lang yan, pero hindi totoo. Kaya pinasusubukan po tayo. And second reason is to separate us from God and make us lose our salvation. Yan ang pinaka-ultimate goal ni Satan. Kaya po inaatake tayo para mapahiwalay tayo sa Diyos, matisod ka sa Lord at mapahiwalay ka sa Lord. And speaking of the word tisod, alam ko may ibang mga mananampalataya medyo tisod na tayo sa ating Panginoon po. Na it shouldn't be so. Kasi sa atin po, sa Lord natin, kanina sinabi ko na sa inyo, yan lahat ng yan ay may limitasyon po. Hindi siya lalagpas sa boundary niya. Pero iba natitiso po. Maybe, hindi ko na rin masisi, nahihirapan po yung iba. Now, yan po ang goal niya, to separate us from God and make us lose our salvation. Pangatlo, to disgrace God by proving our disloyalty o faithlessness. Para po magbigay kahihiyan sa Diyos, makita wala tayong faith o hindi tayo loyal sa ating Panginoon po. Yan po yung mga reasons po ni Satan. Kaya po tayo inaatake niya.
Now, Satan's method of attack. Paano siya umatake? Iyan ang tanong ngayon. Luke 22:31. Sift all you as wheat. To sift all you as wheat. So, ibig sabihin nun, pag sinabi wheat po ay trigo. Trigo in a flat or flat basket or bilao. Tapos then, violently, take note, violently and turbulently shaking it. Alam pag sinabing turbulence, yung bang sumasakay na aeroplano, alam niyo po yan. Pag nagkaroon ng turbulence, talagang ang naranasan namin yung mga kapatid. Nagkaroon kami ng short flight. Ando yata kami, kung di ako nagkamali, Canada kami. Pupunta kami ng Toronto to Vancouver to Toronto, parang ganon. Pero hindi po kasi 3 hours yun. Ito 1 hour lang ang biyahe, nalimutan kung saan Ang lakas ng turbulence, gumagano yung aeroplano. Talaga ako rin medyo ninervyos Alam niyo, doon sa kabila, yung mata niya bibilo, gano'n talaga. Takot na takot siya, ang lakas ng alog. Grabe po ang turbulence talaga. Pag hindi kayo sanay, talaga matatakot kayo. Kaya lang sinabi sa akin, yung kapitan po, sinabi niya, huwag ka matakot sa turbulence. Hindi ka babagsak ng turbulence. Sabi niya gano'n. Para lang ikan lubak yan, pagkasasakyan. Parang lubak, pero gano'n, gumagano yung aeroplano, imagine that. Ito po, gano'n ang ginagawa sa atin. Turbulently, gano'n katindi ang alog sa atin. And throwing it in the air. Ginagano niyan para pumunta sa hangin. Throwing away that lighter chop. Alam niyo yung chop, yung ipa. Yung punta doon. Yung ipa, no? Yun yung maninipis po, natatanggal. Yun dapat mawala talaga yun. Maiiwan po yung tunay, yung trigo ang maiiwan po. So, ibig sabihin doon, ganun kabigat ang testing sa atin na hindi lang natin alam. Kaya tayo minsan naaalog po tayo talaga. Dahil inaalog tayo maigi talaga, especially nowadays, we are in the last days. Ganyan ang alugan sa ngayon po. At alam ko, marami sa atin medyo alog ka na, kanya-ganyan. Pati kayo nanonood sa television, alam ko, marami sa atin naaalog ka maigi po. Sa bigat ng problema dumarating sa buhay natin na sometimes, simultaneously, hindi lang simultaneously, sometimes, sabay-sabay talaga ang problem mo. May problem ka na sa sakit, may problem ka pa sa pera, may problem ka pa sa emotion. Ganun na nangyayari po. Yung tatlo pinagsasabay. Yan ang mga major problems natin po. Sabay-sabay, minsan dumarating sa atin. Pag ganyan po, talagang turbulence po yan. Matindi po yan. Violently, ganyan ang ginagawa sa atin ni Satan, mga kapatid. Pero, pinahintulot po ng ating Diyos. Pero ang Lord natin, si Jesus Christ, pinahintulot niya. Why? May solution siya. Ano ang Christ solution? Ano tanong ngayon? In Luke 22, verse 32. Ano sabi nga noon? But I have prayed for you. I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. So I have prayed for you. Naipanalangin na kita. So the Lord Jesus Christ did not say, hey, Peter, you will be tested. That's why you have to pray earnestly and fervently. Manalangin ka ng gusto. Hindi ganon. Ang sabi niya instead, the Lord Jesus Christ said, emphasize, I have prayed for you. Say, Simon, aalugin ka. Na parang trigo na tinataas at liligligin kayo maigin, parang turbulence yan. Pero, pinanalangin na kita. I have prayed for you. Same as well in John 17, when He prayed for His disciples. Nanalangin din po siya. Now, I believe one of the reasons is to show us the power of prayer warrior. Kung gaano katindi ang prayer warrior. And as far as the words prayer warriors are concerned, lahat tayo po prayer warrior dapat. Lahat tayo po, mga warriors po tayo dapat. Hindi lang tayo sundalo, warriors. Pag sinabi sundalo, may sundalo hindi lumalaban. May sundalong takot. Pag sinabing warriors, yan ang lumalaban po talaga. Grabe po, pag sinabi warriors, talagang palaban ka. No matter what, palaban ka. Ganun dapat tayo sa prayer. In other words, we all need prayer warriors. Why? Yan ang tanong ngayon. Kanina binasa natin, isa-isahin natin, Romans 15:30. Now, I beg you, brethren. I beg, ang ginamit ni Paul. I beg you. Ako ay namamanhikan sa inyo, brethren. Through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit. Through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit. Meron siyang sinalang-alang. Jesus Christ at ang pag-ibig daw ng Espiritu Santo. That you strive together with me. Strive together with me in prayers to God. Kailangan mag-strive tayo pare-pareho. Ako'y nakikiusap sa inyo. Mag-strive tayo sa panalangin. Sabayan niyo ako sa panalangin para sa akin. Yun ang sabi niya. So siya mismo, pinakita niya na kailangan niya ng prayer warrior. And not only that, itong verse na to, it shows that prayer is a battle. Talagang battle ang prayer. And Paul himself
tells that he needs someone to pray for him in prayer or to pray with him in prayer. Or he needs a prayer warrior. Kailangan niyang prayer warrior talaga. Or somebody who will back up him in prayer. Kailangan. Why? Bakit gano'n? Bakit niya kailangan? Okay, first reason po. Result to the one being prayed. Ano resulta nito? Pag nagpe-pray tayo, may backup tayo, mayroon nagpe-pray sa likod, may prayer warrior. Ano resulta? The power of your own prayer is amplified. So, ibig sabihin po, pag tayo po ay nagpe-pray, yung intensity ng ating prayer po, lumalakas ang intensity ng ating prayer. Why? Kasi nagkakaroon ng joint forces of faith. Yung faith mo at yung faith ng mga nagpe-pray sa'yo, pag sama-samahin mo yun, bomba yun mga kapatid. Ang lakas po nun, pagka ganon. Kaya kahit medyo mahina ka sa faith, pag nagpe-pray ka, pag nasa likod mo marami nagpe-pray, pag sama-samahin mo yung pray na yun, yung faith na yun, magiging mutual faith yun, malakas po yun, pagka ganon. Ang lakas po, pagka ganon. Yan, katulad niya, yan, nagpe-pray siya, may naka-back up sa likod, ayan, may nananalangin dito sa likod. Ito po na-enhance, so sabihin natin, nagiging mas malakas yung intensity ng prayer niya. Kasi dama niya sa likod niya, may nananalangin po sa kanya, nananalangin para sa kanya. So, yun ang kailangan natin po. We need somebody to pray for us. Now, ang second po, ang pangalawa, number 2, you're given more courage in your prayer. Mas lumalakas ang loob mo pag nagpe-pray ka. And we need courage in praying. Pag nagpe-pray po tayo, kailangan natin na ang tapang nandun tayo. Because you know that you are not alone in your battle. Hindi ka nag-iisa. Alam mo kasi ito, nakipaglaban siya sa prayer. Alam niya, may backup siya dito. Meron siya kakampi rito. May mga warriors sa likod siya. Kaya tumatapang ito nagpe-pray na ito. Nadadama po yun. Ako minsan pa nagpe-pray ako. Minsan nagugulat ako. Biglang lumalakas yung loob ko. Mag-pray, tumatapang ako. Alam ko, may nananalangin para sa akin sa likod ko. Pagka ganun po yun. Kaya dapat kayo madadama nyo riyan. Pag nagpe-pray ka, may nadadama mo. May nagpe-pray sa likod mo. May nagpe-pray sa'yo. Na ando doon na buong giting na nagpe-pray para sa'yo. And that is number 2. Dapat doon sa lugar na yon, may base ka doon, may nananalangin para sa'yo. Doon sa lugar na yun, may base ka doon, may nananalangin para sa'yo. Sa Quezon City, may base ka rin doon, may nananalangin para sa'yo. Sa Manila, may base ka rin doon, nananalangin para sa'yo. Ganyan po, kung lahat tayo prayer warrior, ang dami natin bases. Bawat isa sa atin, maraming bases tayo kasi marami, iba-iba lugar natin eh. May taga San Juan sa inyo, may nananalangin doon para sa'yo. Meron siya yung taga Quezon City, may taga Paco, may nanalangin doon. Kaya pero ang dami natin bases na yan, paano tayong tatalunin ng demonyo niya kung maraming bases tayo na naka-istasyon doon para banatan itong bumabanat sa atin po. Ganon din po sa atin. Nakukuha po niyo. Kaya dapat matapang kayo sa prayer. Why? Somebody's praying for you. May nagpe-pray sa likod mo. Kaya hindi mo na kailangan sabihin na matakot ka. Hindi. Alam ko, may kasama ako nagpe-pray. Alam ko, pinagpe-pray ako ng ganito. Yung aking best friend, pinagpe-pray ako. Si ganito, pinagpe-pray ako. Kaya siguro doon nyo rin nagpe-pray kayo. Para na sa ganun, maipag-pray po natin yung iba. Pangatlo, thirdly, you gain what? You gain more hope. Mas malaking pag-asa mo at mas malaki kang umaasa because your expectation increases and more hopeful you are. Pag nag-expect ka ng mas matindi, mas marami kang, yung hope mo, mas lalong tumataas, lumalaki ang iyong hope. So, ibig sabihin, doon sa parte yung pag-asa, pag nagpe-pray, napaka-importante po. Pag alam mo, meron kang sa likod ng mga warriors na nagpe-pray para sa'yo, ang lakas ng pag-asa nito. Umaasa siya na mayroon nagpe-pray sa likod. Lord, alam ko ito, sinabi mo 2 or 3 agree on earth, bibigay mo lahat ng hinihingi namin. Hindi lang 3 to Lord. Ilan na sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na nanalangin sa akin, Lord. Sobra-sobra sa requirements mo, Lord. Kaya alam ko, bibigay mo, Panginoon, yung aking hinihingi. Kanya ibig sabihin, doon sa parte, doon yung makikita yung mga prayer warriors kung gaano kahalaga ang prayer warriors. Hindi lang dapat po ang prayer warriors natin every Thursday sa mga kababaihan, every Saturday sa mga kalalakihan. Hindi ganun po. Lahat tayo dapat prayer warriors every day. Doon sa devotion natin, pinagpe-pray natin po yung iba para lumakas yung mga kapwa mananampalataya natin. And those are some of the reasons why every Christian needs a prayer warrior. Mga some reasons pa lang yan. Pero pa iba, hindi natin talaga masyado mahaba. That's why the Bible says, James 5:16, ano sabi nga no? Confess your trespasses to one another and pray for one another. Pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of righteous man avails much. So unang-una, pray for each other or pray for one another. Yan isang type ng prayer na pwede natin gawin.
Pwede maghawak kayong kamay, nagpe-pray kayo sa isa't isa. O kung hindi, Brad, pray mo ko, pa-pray din kita. O sige, pag-uwi ko. Ay, ikaw rin, pag-uwi ko rin. Nagpe-pray kayo sa isa't isa. Ang second type po, sa 2 Timothy 1:3, ang sabi ni Paul, thank God, whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did. Without ceasing, I remember you. Without ceasing, walang tigil, I remember you in my prayers night and day. Ito matinding prayer warrior. Night and day, walang tigil, pinapanalangin niya iba mga kapatid. Ganun katindi si St. Paul. Yan naman po yung, I'm constantly praying for you. Yan po yung pakalawa. Isa lang na nanalangin, may pinapanalangin siya isa. Yun ang ibig sabihin po noon. Pero yung isa hindi man nanalangin sa kanya, pero siya nananalangin siya para sa kanya. So, pwede po yung type na yon. Ang third po, ang pangatlo po ay, in the book of Acts 12:5, Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by that church. Prayer offered by that church. So, ano ibig sabihin nun? Group prayer for one another po. Grupo naman yun. Pinagpe-pray ka ng grupo. Yan ang matindi. Pag grupo na nagpe-pray sa'yo, ay napakaganda po. Ngayon, sa Romans 15:30, pang-apat, ano yan? Binasok kanina. Now, I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me. Yan po yung joint prayer with the prayer warriors. Nagjo-join prayer ka ng prayer warriors. Nagpe-pray sila, nagpe-pray ka rin. Nagjo-join kayong dalawa. Yun po yung pang-apat na type po ng pananalangin po sa isa't isa. Now, the main purpose of a prayer warrior is to strengthen the faith of the one being prayed for. Ibig sabihin, kanya ka pinagpe-pray, ang pinaka-main goal, pinaka-main purpose po ay lumakas yung faith ng pinagpe-pray mo. Which is yan the most important thing. Pag sinabing Christian, ang faith natin po ang importante. In Luke 22:32, ito sabi ng Lord, but I have prayed for you. Why? That your faith should not fail. Para yung pananampalataya mo ay hindi mabigo o hindi mawala o hindi humina, kundi para lumakas ang faith. Sa 2 Timothy 1:3-5 says, I thank God whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did without ceasing. I remember you in my prayers night and day. Why? Next. Greatly desiring to see you para makita kita. Being mindful of your tears, that I may be filled with joy. Bakit gusto mo makita, Paul? Next, when I call to remember the genuine faith. Ayun na ang target niya. Genuine faith that it is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded it is in you also. So yung faith pa rin ang target niya mga kapatid. Dahil bumilib siya sa faith mga kapatid ng lola po ni Timothy. Kaya ibig sabihin, pinagpe-pray niya sa faith si Timothy mga kapatid na yung faith naman ito ay nanggaling po, na-impart sa kanya ng lola niya. 2 Thessalonians 1:11. Therefore, we also pray always, we mga disciples, pray always for you that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. Andun pirmi yung faith. Pinagpe-pray ang faith pirmi. 1 Thessalonians 3:10. And night and day praying exceedingly, that we may see you face to face and perfect. What is lacking in your faith? Kung anong kulang sa faith mo. Kung anong kulang sa kanya, kung nagpe-pray para kung anong kulang sa faith mo, kulang ka pa sa faith, kailangan pag-pray kita para sumakto yung faith mo, para lumakas yung faith mo. Philemon 1:4-5 says, I thank my God, making mention of you always in my prayer. Why? Hearing of your love and faith. Ano naman ang faith? Faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints. Dahil sa pananampalataya. But the question is this, why faith? Bakit ang faith ang target sa atin, Satanas? Number one reason, because Satan knows that we cannot please God without faith. Hebrew 11:6. Alam niya yan. Hindi natin may please ang Lord pag wala ang faith. Kaya dyan ang target niya pirmi. Second reason, pangalawa, faith, he knows that faith can move mountains. In the book of Matthew, chapter 17, verse 20-21. Alam din niya, nasa magitan ng faith, move a mountain. Madalas siya mountain sa ating mga kapatid, siya nakahadlang sa atin. Alam niya, mamumove siya pag mag-faith tayo. At alam niya, hindi siya uubra pag may faith tayo mananampalataya. Basta't nandun ang faith natin, kahit sinong demonyo pa, kahit Satanas pa, ay hindi po ubra.
Pangatlo, he knows that the just shall live by faith. Alam niya, Romans 1:17, na tayo nabubuhay sa pananampalataya. And whether you like it or not, whether you're rich or poor, you have to live by faith. Lahat po tayo. Kailangan sa faith tayo mabubuhay po. Now, ang tanong, how to intercede? Paano tayo mag-intercede? On the part of the prayer warrior, kung prayer warrior ka, you must remember, okay, listen carefully. You must remember that to intercede means joining the person in you, or you're praying for his battle. Join ka sa battle niya sa pamamagitan ng prayer. Makikisama ka, entering the picture or pagsama mo sa eksena. Eksena ka sa battle niya. Sasama ka sa battle niya. Ikaw mismo, pwesto ka sa battle niya. Acts 4:18-21. Ano sabi ganon? So they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus Christ. Pinagbawalan yung mga apostoles. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. Sino ba? Ikaw na mag-judge. Kami ba nakikinig sa iyo o sa Diyos kami makikinig o sa inyo? Kayo na magsabi. Next verse. For we cannot but speak the things. We cannot but speak the things which we have seen and heard. Wala kami bago kung yung narinig namin gospel, tsaka yung narinig nakita namin ay, kailangan sabihin namin, mga miracle ng Lord kailangan sabihin namin, yung gospel kailangan sabihin namin. Hindi sila mapigilan. Yun dapat naman, ganun dapat tayo. Hindi mapigilan talaga, share tayo ng share ng gospel, share ng gospel talaga. Ano resulta sa kanila? Next. So when they had further threatened them, tinakot sila, they let them go, finding no way of punishing them because of the people, since they all glorified God for what had been done. Now, next verse, 23-24. And being let go, pinayagan na sila, they went to their own companions. Pumunta itong mga apostles sa mga kasama nila. Nag-report sila. All that the chief priests and elders had said to them. Sinabi, tinetreat sila, nagsumbong sila sa kasama nila. 24. So when they heard that, nang marinig ng mga kasama niya, narinig ng church, yung sumbong na apostoles, they raised their voice to God. Ayun na God. Pray God sila with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. Yung power ng Lord. Yun ang pampakondisyon para malam mo sa sarili mo, yung tinatawagan mo is the creator of the heavens and the earth and everything that is on earth. Yan ang gumawa lahat. Yun ang dapat nakatanim sa isipan natin. Kayo na sinabi agad nila. Ganyan mga prayer warrior. Alam nila kung sino yung Diyos at tinatawagan nila. 29:30. Ang sabi, now Lord, look on their threats. Tignan mo yun. Ito mismo nagpe-praise, nagsumbong sa Diyos. Lord, tignan mo yung pananakot nila. Grant to your servants, direct to the point. Grant to your servants that with all boldness they may speak your word. Para makapagsalita with boldness sila. Next. By stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy service, Jesus. Dapat pala po, yung mga prayer warriors, pag-pray nyo kami mga pastors, pag-pray ninyo makapag-preach kami with boldness, at pag-pray nyo na yung pag-pray namin ay gumaling, at ganun din naman, magpakita ng sign and wonders and Lord, magkita ng pangalan niya. Pinagpe-pray po yung mga pastor. Kaya minsan siguro kulang sa miracle. Bakit hindi nyo kami pinagpe-pray? Pag-pray nyo na mag-manifest sa amin ng miracle ng Lord, pag-pray nyo mag-manifest sa amin ng healing ng Lord, pag-pray nyo, kasi kayo rin naman ang pag-pray eh. Para sa inyo din yung kayo rin ang pag-pray. Ganun dapat po, pinag-pray sila, pinag-pray nila eh. Tinakot lang, sinumbong agad sa Diyos eh. Di pwede tinatakot yung mga apostoles namin. Di pwede. Sumbong kami sa Diyos, sumbong sila. Panginoon, unat mo kami mo, search your hands, Lord. Tulungan mo sila, magpagaling sila may sakit. Signs and wonders, meron sila. At hindi meron silang boldness para mag-preach sila. Yun ang mga prayer warriors. Hindi sa sarili niya, para doon sa mga ginagamit ng Lord, para magamit ang gusto ng Lord, para din sa kanila. Nakukuha natin. Result, 31. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. Umalog. And they were all filled with the Holy Spirit. Ano yun? They were all filled with the Holy Spirit. Bago sila na-filled, ano ginawa nila? Nag-pray. Anong prayer? Prayer warrior, intercessory prayer. Ito tandaan nyo. Minsan gusto natin ma-filled, nagpe-praising tayo sa Lord. That's true. We magnify God to be filled with the Holy Ghost. And that's true. But there are times, mape-filled ka ng Holy Ghost. Pag tunay kang prayer warriors na pinagpe-pray mo yung iba, pinagpe-pray mo, mape-filled ka ng Holy Ghost.
Hindi ka naman humihingi ng Holy Ghost. Pero mapifeel ka dahil doon sa intensity ng prayer mo. Malakas ang intensity ng prayer mo para ipag-pray yung iba, hindi yung sarili mo. And next, and they were all filled with the Holy Spirit and they spoke the word of God with boldness. Ayun. Next. Verse 32. And the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Ayan. Alam niyo yung one heart and one soul dito, one heart and one soul kasi binibenta yung ari-ari nila, binibigay po para sa church. Pero ito po, one heart and one soul, yan din pong ginawa ng mga prayer warrior. Ganyan sila mag-pray. One heart, one soul, tsaka sila nagpe-pray. Kaya iisay nasa heart nila, iisay nasa soul nila. As a matter of fact, kung titignan nyo maigi, pag sinabing soul, kasama po yung emotions natin. Pag sinabing emotions, yung heart. Kaya binanggit ito, yung mismong pinaglalagyan ng emotion, at yung mismong heart, at saka yung emotions mismo pinagsama. Na dapat ganun tayo habang nagpe-pray po tayo. Yung soul ang ating soul and heart, o yung heart and soul natin, nandun po sa ating pinagpe-pray. So basically that means, a prayer warrior is willing to involve his heart and soul when praying for the person. Dapat ganun ka, willing ka. Yung soul mo at saka yung heart mo, nandun sa pinagpe-pray natin. Now, ang tanong, how to become an effective prayer warrior? Sino gustong effective siya? Okay na. Isa to. Sana sulat niyo, sayang. Number 1, a prayer warrior prays specifically. Yan. Hindi, kanina sinabi ng Panginoon, ikaw ang gumawa ng langit at lupa, alam namin yan, Lord. At alam namin pa, ikaw ang Diyos mahabagin. Ikaw ang Diyos na ganito, ikaw ang Diyos na ganun, Lord. Lord, natatanda mo nung araw, nung nilalang mo. Hindi ka nun, straight to the point, ito pong mag-pray. Pagkatapos sila mag-pray, diretso agad Lord, tinatakot po sila. Sana gumawa ka ng miracle sa kanila. Sana magpagaling ka sa magitan nila. Sana mag-preach sila ng bold. Andun agad. Specific. Diretso na. Yun ang mga prayer warrior po. Hindi mga flowery words kapag sinasabi, hindi na po ganun. In fact, si Elisha ginawa niya. 2 Kings 6:15-17. And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses, chariots, and his servant said to him, Alas, my master, what shall we do? Ang dami nila, grabe sila. Next. And so he answered, Huwag ka matakot. For those who are with us are more than those who are with them. Mas marami tayo. Hindi ko nakikita, Master. Ako lang nakikita. Dalawa lang tayo dito. Paano marami tayo? Ano ginawa niya? And Elisha prayed. Nanalangin siya. Ano panalangin? Lord, I pray, open his eyes that he may see. Wow. Hindi si Lord, ikaw ang gumawa ng mata, Panginoon. Alam mo yan? Ikaw ang gumawa ng tenga, ikaw ang gumawa ng ilong, ikaw ang gumawa ng ulo. Kaya dapat itong mata niya makakita, maigi. Pero malhabong, hindi niya makakita. Walang ganon. Lord, buksan mo kanyang mga mata sa orsa ito. Boom! Ando na. And then Lord opened the eyes of the young man and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Diretso ang prayer. Hindi na po umiikot-ikot pa kung saan-saan. Hindi ganon. Warrior yan Pero ba kayo nakita, warrior makipaglaban? Teka muna, sandali papahinga lang mo sandali. Teka, iikot ako dito. Sandali lang, kwentuhan muna kami sandali lang. Parang ganon Hindi ganon. Pag warrior, lusob, babatid! Dire-diretso yan, lusob agad yan. Bata siya, kung espada niya, kung baril na, andun agad Action agad. Ganon din siya, yung prayer warrior. Action agad. Kung anong gusto mo mangyari, sabihin mo na agad. Bakit kailangan sabihin mo na agad? Matthew 6:7-8. And when you pray, do not use vain repetition. As the hidden do. Hindi ibig sabihin ito, repetition, nag-pray kayo bukas, wala pa, nag-pray ka ulit, repetition, hindi po yon. Yung paulit-ulit na pray, alam na natin po siguro kasama yung ganon. And the hidden, and for they think that they will be heard for their many words. Ayun! Akala nyo marinig kayo dahil maraming words yung sinabi mo. Kasi flowery words yung sinabi mo, akala mo marinig ka. Hindi yan. Sabi ng Lord, hindi maraming salita. Ano sabi niya? Bakit hindi ganon? Therefore, do not be like them. For your Father knows the things you have need of before you ask Him. Alam naman niya kung ano hihingin mo Bakit pa ikot-ikot ka pa? Sabihin mo na agad. Ganun sa Diyos po natin. Nakukuha niyo ba? Lord, kailangan mo healing. Lord,
Kailangan kong gumaling sa ito, may cancer ako, Lord. Pagaling mo itong cancer na ito, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagaling mo ko ngayon din, in Jesus' name, lumayas itong cancer na ito, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Patuloy mo, divine miracle, divine healing sa akin, in Jesus' name. Tapos, i-cry mo na sa Lord. Kanya doon sa parte yun, yun ang faith sa prayer talaga, nandoon din talaga. Grabe talaga. Ang gusto ng Lord, direct to the point. Pangalawa, a prayer warrior prays with a forgiving heart. Prayer warrior ka, pagkatapos hindi ka nagpapatawad. Prayer warrior ka, pagkatapos may samahan ka ng loob. Ay, hindi pakikinggan yung prayer mo. Prayer warrior ka, humingi ng tawad siya, ayaw mo. Prayer warrior ka, taas ang pride mo, pagkatapos andun yung tao nagpapakumbaba, ayaw mo pa rin. Hindi ka prayer warrior, my friend. Ikaw ang dapat ipag-pray pagka ganun po. Because in Mark 11:25-26 says, whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Why? But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Pwede ka bang prayer warrior na meron kang unforgiving heart? Ibig sabihin ng prayer warrior mo, unforgiven. Hindi siya pinatawad dahil ayaw magpatawad. Gusto niyo ba ng prayer warrior na unforgiven? Alam niyo naman, pag hindi pinatawad, wala po mangyayari sa kanya. At hindi lang kapahamakan pa mangyayari sa madadamay pa pati ikaw. Kaya dapat na nagpe-pray sa'yo, yung marunong magpatawad. At tulad ni Joseph. Si Joseph, mga kapatid, alam natin kung anong ginawa ng kapatid sa kanya. Pero sa batang dulon, sinabi niya, patawarin mo kami kapatid ko, huwag kayong mag-alala. Para sa akin, sa ikabubuti yan. Yung evil naging mabuti, dahil yun ang talagang target ng Lord, maging mabuti talaga. Yun ang puso ni Joseph. Yun ang maganda mag-pray sa atin, baga ganon. Si Stephen, paano siya si Stephen? Acts 7:59-60. And they stoned, binato siya. Ang sakit niyan. As he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Grabe pa ito, sakit nun. Next. And then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. Wag mo ikarga sa kasalanan ito. Patawarin mo na sila, Lord. And when he had said this, he fell asleep. Ibig sabihin, ito si Stephen po, antindi, binabato, nagpapatawad. Sana ganun ang mga prayer warrior natin. How I wish sana yun na makuha kong prayer warrior. Na mabilis magpatawad. Ano may prayer warrior, hindi nagpapatawad, hindi rin pinatawad yan. Di madadamay ka pa dyan. Kaya dapat ang prayer warrior, mabilis magpatawad. Nagkamali, sinaktan mo ako, brother, pero walang problema. Pinatatawad na kita. Gusto mo kahit hindi humingi ng tawad, sige, hindi ko humingi ng tawad, sige, pinatawad na kita. Hindi ka naman humingi ng tawad pinatawad na kita. Para mapakita mo sa Diyos, Lord, ako nagpapatawad. Hindi na, sabi mo, pag humingi ng tawad, patawarin. Eto, Lord, hindi humingi ng tawad, patatawarin ko pa rin. Hoy, sister, pinatawad na kita, siguraduhan mo sa akin. Bakit may kasalanan ba ako sa'yo? Basta pinatawad na kita, tapos. Ibig sabihin, yun ang ugali, yun ang heart ng isang prayer warrior. Hindi prayer warrior, tapos may tanim dito, ganyan mo, sinaktan mo, ay hindi prayer warrior yan. Yan ang mga pinagpe-pray. Sila nangangailangan ng prayer warrior. But they are not prayer warriors. Hindi po ganun ang prayer warrior. Ang prayer warrior, nasasaktan, madaling magpatawad, madaling makalimot. Yan ang prayer warrior. And prayer warrior prays with faith. Ayan na. Pag sinabing faith, may ingredients. The ingredients of faith first. Prays with boldness. That is number one. Kasama sa faith, boldness. Now, pag sinabi gano'n, pag pray warrior, you pray with boldness. Example, yung Canaanite woman. Matthew 15:22. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter severely demon-possessed. Lord, yung anak ko, Lord. Pagalingin mo, Lord. Wala siyang karapatang lumapit dahil Gentile siya. Pero nandun sa kanya, yung sangkap ng faith, nandun sa kanya po. Nasa kanya, boldness. Hindi, maging bold ako, Lord. Alam ko, hindi ako karapat-dapat, hindi ako kasali sa mga healing na, pero hindi, magiging bold ako sa iyo. Lord, lalapit ako sa iyo. Yun ang prayer warrior. Na kahit alam niya, imposible siyang pansinin. Dahil Gentile siya. Pero pag prayer warrior ka, ano yung imposible? Wala imposible sa Lord. Lika, lapit tayo sa Lord. Naghihingalo na. Lika, lapit natin sa Lord. Doon na, yung parang bulati lang bumipay. Ka-pray natin, bubuhayan.
Ganun dapat po. Bold tayo sa Lord, Panginoon. Nakikita mo aming kapatid nito na siya po'y nandun sa balik ng karamdaman. Ayaw mo ng ganyan, Lord. Ayaw mo ng ganyan, Lord. Kaya pagaling mo siya sa oras ito. Ganun dapat. Hindi sa ano pang bagay. Mamatay, hindi yun. Ganun ang prayer. Kasi pag namatayan, may purpose ang Lord. Wala ang Lord. Pero sa atin hindi. Buhay yan, mabubuhay yan, mabubuhay yan. Kasi sa atin madalas pagka naka-intubate na, may kuwan sa bibig, doon na lang humihinga, o doon na lang, yun na lang, doon kumakain, doon humihinga. Wala tayong pag-asa. No? Wala, yun na lang nagpapatakbo dyan. Machine na lang nagpapatakbo dyan. Machine na lang daw nagpapatakbo doon. Numalay mo, kung Diyos pa rin nagpapahinga sa Kanya. Hindi machine. Ang Diyos lang nakakalam, hindi tayo. Doktor sinasabi yan, machine na lang, machine na lang. Ayon sa kanilang kaalaman. Ang Diyos natin, kahit wala hininga, pwede lagyan ng hininga yan eh. Kung mawala ng pag-asa, hindi. With boldness yan, hindi, mabubuhay yan. Sa akin, patotoo kuli. Sa akin, ganun sa akin eh. 3 doktor sinabi, dialysis, ano sabi ko? Hindi po, Dok. Hindi po. Sineran ko ng gospel. Hindi po dialysis. Ayoko po niyan. Hindi po. Ando doon. Sasabihin mo talaga with boldness. Hindi nga ako na dialysis. Kasi boldness, nando doon. Dapat. Sasabihin mo talaga. At sinabi ng Lord sa atin, Hebrew 4:16, ano sabi nga noon? Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. With boldness ang paglapit. Tayo karapat dapat pa, dahil anak tayo ng Diyos. Ito Gentiles, bold siya. Di lalo tayo dapat. Maging bold tayong paglapit sa ating Lord. Second, na ingredients ng faith. Prayer warriors praise with confidence. Nandong kumpiyansa ka. Kanaan natin yan sa uli. Matthew 15:23-25. But he answered not a word. Hindi sinagot. And his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. Next. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. But sabi, rejected. Yun siya. And then she came. Ano ginawa niya? She came and worshiped him, saying, Lord, help me, Lord. Kumpiyansa pa rin siya. Hindi. Alam ko rejected, pero hindi. Bababago isip nito. Sige, I worship you, Lord. Lord, I praise you, Lord. Lord, maawa ka, Lord. I praise you. Yun ang ginawa niya. Kumpiyansa pa rin siya, sasagutin siya ng Lord. Kumpiyansa pa rin siya. Kaya sabihin, ganun dapat tayo. Yung confidence, huwag mawawala. Kahit alam mo medyo parang tagilid na, sige pa rin, kumpiyansa. Hindi, Lord, sasagot ka, Lord. Alam ko, sasagot ka, Lord. Alam ko, tutugon ka, Lord. Yun ang prayer warrior. Minsan yung prayer warrior nagsasabi. Sasabi sa ibang prayer warrior. Sa kapatiran, pinag-pray na natin yan eh. Ganun pa rin eh. Baka naman oras na niya talaga. Wala tayong magagawa. Yan. Pag yan na ako mong prayer warrior, mag-pray ka na. Delikado ka na pagka ganun. Kaya ibig sabihin, pag hindi dapat ganyan. Kumpiyansa ka din, sasagutan Lord. Ito ba sila 1 John 5? These things I have written to you, who believe in the name of the Son of God. Take note. To you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Ayun. Naniwala ka sa Kanya, Kanya naligtas ka sa pangalan Niya. Huwag mo itigil yun doon. Maniwala ka pa rin sa pangalan Niya. Ang pangalan Niya, nagpapagaling ang pangalan Niya, gumawa ng miracle ang pangalan Niya, tutulong sa atin sa pangalan Niya, gagawin Niya lahat. Ano ang hindi sa pangalan Niya, bibigay. Dire-diretso. Ang paggamit ng pangalan Niya, ang pananampalataya, paniniwala sa pangalan Niya, dire-diretso gusto ni John. Now, this is the confidence that we have in Him. Ito, kumpiyansa natin sa Kanya. Mga prayer warriors, makinig kayo. Ito ang kumpiyansa natin sa Kanya. Ano yun? That if we ask anything according to His will, He hears us. Siguraduhin mo lang. According to His will, He hears us. Yun daw ang confidence natin. Kumpiyansa tayo na pag nag-pray tayo, anything you ask in His name, He hears. Why? I'm confident He will hear me. Or He hears me. Ganun dapat. Verse 15. And if we know that He hears us, pag alam mo nakikinig sa'yo, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of Him. Kung alam mo daw na nakikinig siya, ano man ang hingin mo, alam din natin na nasa atin na yung hinihingi
natin. Nakukuha nyo. Ulitin ko basta according to His will. Basta ayon sa kalooban ng Diyos sa hinihingi mo, walang sablay. Baka ganun po. Thirdly, yung pong sangkap pa rin ito, ingredients pa rin ng faith. Prayer warrior prays with persistency. Pipilit ka. Kanaan at human. Matthew 15, 26, 27. But the answer said, is that good to take the children's bread and throw it to the little dogs? Sagot siya. Oh, she said, yes, Lord, true, Lord. Yet, even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. Alam ko, Lord, aso lang yung ganyan. Pero, di ba yung mga aso may karapatan pa din? Ganun. Yung pagpupumilit ka, ganun. Hindi naman ang kulit mo, hindi naman masabi ng Lord. Pero yung kulit niya na yun, doon humanga ang Lord sa kanya. Nung kinulit niya, ano sabihin nun? Di pwede mananalangin ka ngayon. Nakita mo hindi nagbago, titigil ka na. Hindi nagbago, sige, pray. Tinan mo na, hindi nagbago, sige, pray. Hindi pa rin nagbago, sige, pray. At sa ugali, nakita mo hindi nagbabago ang asawa mo, pray ka pa din. Hindi pa rin nagbago, pray ka, 1 taon na. Pastor naman tayo, 1 taon na to. Kahit 3 taon na. Pray pa rin. Pray pa rin. Magbabago yan. Why? Ang tinitignan ng Lord, yung prayer mo kung magbabago o hindi. Ang iniintay mo, magbago siya. Ang iniintay naman ng Lord sa'yo, huwag magbago ang prayer mo. Nakukuha natin. Madali sabi, pares kayo nag-iintay ng Lord sa pagbabago. Sa Lord, huwag magbago. Sa'yo rin, magbago naman. Sa'yo, huwag magbago. Huwag ka sana magbago. Sa'yo, ikaw naman, magbago sana siya. Para siya magbago, ikaw dapat hindi magbago. Dire-diretso. She will not accept a negative answer. Pag ganun ang nananalangin po, hindi tatanggap yan. Hindi, ako'y pinadala lang para sa mga Israelita. Hindi po, wala po. Sige, pinupuri kita, Lord. Tapos tumahimik. Lord! Bagabag pa rin. Sinabihan na siya, diniretso na. Alam mo, ito ang aking children, ito mga blessing na ito para sa mga anak ko lang to. O tama po, pero may nahuhulog niya, kahit yung nahuhulog lang, okay na sa akin. Ganun siya kakulit manalangin. At alaalala niyo sa Luke chapter 18, yung balo, balik, prayer warrior yan. Ganyang katindi, prayer warrior, balik, hanggat hindi nakukuha, balik yan, di pa nakukuha, balik yan, di pa nakukuha, balik yan, pray pa rin yan. Everyday, walang sawa. Sino nagsawa? Yung judge na nagsawa Masabi ng judge, Humberto, sawa na ako dito, bubuligligin ako ito, araw-araw ito, sige, bigay ko na nga. Binigay. Sa buwisit, binigay. Kahit sabihin na natin, nabuwisit ka, dahil importante, sinugot ako. Everybody shout, praise the Lord. At kitsakin ko sa inyo, hindi mabubuwisit ang Lord pagka makulit ka. Gusto niya tuwan-tuwa ang Lord pag makulit ka. It's a sign of faith, pagka ganun. Sinabi sa Luke 18, sinabi, ito yung ginagamit for me. And then it's parable to them, a man always ought to pray and do not give up. Yan ang isang sign na isang prayer warrior. Hindi give up. Pray ng prayer. And how I wish yung mga prayer warrior ko sana hindi po sumusuko. Dapat wag sila sumuko talaga. Dire-diretso ang prayer. Pang-apat, a prayer warrior prays, while bearing one another's burden. Ayan, ang tunay ding na prayer warrior. Etong burden niya, nabibigat na siya, sige, balikat ko, sasama ko. Sige. Makikishare ako sa kabigatan mo, makikishare ako sa iyo. Ganun po. Ano ang ingredient ng burden? Alam niyo kung ano? Sympathy. Nakikisimpatize ka sa kanya. Talagang ando doon, simpati mo nando doon. Ayan, ando doon. Ayan, nakikisimpati ka sa kanya. Ito, diretso, sige. Nabibigat ako, walang problema. Ito, balikat ko, Brad. Ito, balikat ko. Sige, walang problema. Dalawa tayo, sige. Nakaganda kayo pareho, walang problema. Yun po ang prayer warrior. Bigat mo, bigat ko rin. Nadadama mo, nadadama ko rin. Kung ano nararamdaman ko rin. Sa Exodus 32:33, si Moses. Yet now, if you will forgive their sin, but if not, pag hindi mo sila pinatawad, alam ko, buburahin mo pangalan nila sa aklat. Pero I pray, pati ako, burahin mo na rin sa aklat ng buhay. Imagine that. Lord, kung itong pinagpe-pray ko, hindi mo tutugunin, hindi mo patatawarin, buburahin mo pangalan sa aklat ng buhay, pati ako, burahin mo na rin, Lord. Yun ang tunay na prayer warrior. Na 33. Ito sabi ng Lord,
And the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. Kung sino lang nagkasala, yun ang buburin ko. Bakit ganito ang prayer warriors na ito? Bakit ganyan? Listen to me. Because their hearts and souls are immersed. Naka-immersed in the person they are praying. Dapat pag prayer warrior ka, yung heart mo, yung soul mo, naka-immerse doon sa pinagpe-pray mo. Alam niyo, immerse, parang nakalubog o nakababad doon sa Kanya. Parang immersion, baptism, nilubog ka sa tubig. Ganon din yan. Yung heart and soul mo nakalubog doon sa Kanya. Nando doon sa pinagpe-pray mo. Ganon katindi ang prayer warrior. Nakukuha ba natin? Kasi akala natin ang prayer warrior, Panginoon, pagalingin mo po siya, Lord, Panginoon, kasi po nahirapan siya, Panginoon ko. Sige po, Lord, alam ko, pagalingin mo siya. Tapos na, hindi po ganun yun. Hindi ganun. Kasi pag ang prayer warrior, nakalubog ang soul niya, tsaka yung heart niya, doon sa pinagpe-pray niya, may iyak pa yan. And with bold na sinasabi, Panginoon, hindi ako payag na mawala siya, Panginoon. Kailangan po gumaling siya, Lord. Kailangan gumaling siya, Panginoon ko, dahil kailangan po ngayon. Ganun ang prayer ng mga prayer warrior. Ganun dapat. Hindi mechanical. Hindi mechanical. Panginoon, sa pagalingin mo po siya, sa ganun. Panginoon, sila po ay ganun. Panginoon, sila po ay ganun. Mechanical po yun. Mechanical. Pag pwede po yun, pagka group prayer, yung pagpe-pray nyo, nandiyan dyan lahat, okay lang. Pero individual prayer warrior ka, hindi pwedeng ganon. Kailangan talaga, dire-diretso yung prayer mo sa heart ng gagaling talaga. Pero kahit na ganong unison prayer kayo, group prayer, may pinagpe-pray, dapat sa heart pa rin ang gagaling. Kunyari, nakalagay ito, pagpe-pray ngayon ay government, pray sa government. Ayun na, bitaw na ron. Pray ka, Panginoon, batid mo na ang aming bansa ngayon nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Kung pahintulot tayo po, Panginoon, mapasok ito ng kaaway, Lord. Kung pahintulot, bumagsak ng gusto, ekonomiya namin, Panginoon, wag po, Lord. Tulungan yung presidente namin, maging Kristiyano lahat, Panginoon ko, lahat man naman. Ganun dapat. Kanya-kanya na kayo doon pagdating sa prayer na yon. Bibigay lang yung topic kung ano, pero kanya-kanya na kayo. Ando ng heart and soul habang nagpe-pray po tayo. Now, ano resulta nito? Ano resulta nito sa mga pinagpe-pray natin? Yung power nito, ano resulta sa mga pinagpe-pray natin sa buhay nila? Ano? The power of prayer warrior in our Christian life. Next. Number 1. So when he had arrested him, he put him in the prison and he delivered him to 4 squads. Si Peter to. Soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Alam niyo ito, kung di ako nagkamali, katatapos palang patayin si James dito. Pugutan ng ulo si James. Ngayon si Peter naman ay susunod. Next. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Nag-pray ang church ngayon. 7. Next verse. And now behold, an angel of the Lord bumaba by him, and a light of shone in the prison. Hindi lang po, kasi sa ibang version, nag-continue sila sa pagpe-pray kay Peter. Continuous po, hindi lang isang beses to. Pinag-pray si Peter. At dahil doon, bumaba ang angel ng Lord doon sa prayer niya. Si Cornelius, ganyan din, Acts chapter 10. Siya, nagpe-pray siya, bumaba rin ang angel sa kanya. Kinausap siya ng angel. Sana sa atin po, pag nagpe-pray tayo, bumaba ang angel. How I wish. And who knows? Angels are spirits. Hindi natin nakikita. Spirit po sila, hindi nakikita. Ay, malay mo baka nagpe-pray ka, kanya minsan dadama mo presence sa Lord, hindi mo alam, angel pala ang katabi mo. Ako naniniwala doon. Yung doctrine of angels, maganda yung mapag-aralan nyo minsan. Pero meron po talaga, may angels po ang ating Lord. At naniniwala ako sa angels ng ating Lord. Minsan nga daw pag may kumakatok sa pinto huwag nyo raw basta itataboy. Sabi ng Hebrew, baka daw angel yung kumakatok. Yung po, that was 2,000 years ago. Pero ngayon po, pag may kumakatok sa pinto, huwag na kayo magbukas. Marami akit bahay ngayon po, baka hindi angel yun. Hindi, paalala lang po, baka angel to, buksan natin. Ating gabi, angel, bubuksan mo yung pinto. Ito nga angel, fallen angel. Okay. Pasok loob. Asa yung mga pera nyo? Yun ang papasok sa'yo. Maging matalino din po tayo. Pero angel po, meron po. May angel talaga. Now, the result of backup prayer, peace and deliverance. Nakalaya si Peter. Nakakalaya po. At nagkakaroon ng pero mo papatayin siya, may peace siya. Why? May nagpe-pray sa likod
Ganun po yung kahit gano'ng kabigat ang problema mo na marami nananalangin sa likod, di kapayapaan ka. Minsan sinasabi natin, di ba? Siguro malakas ang faith ko, kanya payapa ako, kaya hindi. May nananalangin sa likod mo, kanya ganun. Kaya may kapayapaan ka na hindi natin alam. Tapos na-deliver ka, lakas ang faith ko, hindi. Dahil sa mga nanalangin sa likod. Kanya na-deliver ka, dami nananalangin sa likod mo. Kaya yung basta angkin din po. Madalas ay hindi po, meron sa likod. Kanya nakakaganyan po, meron sa likod. Nakukuha po ba natin? Ganyan katindi. Si Esther, yung shortcut ko lang. Sinabi na, binalita na, lahat ng Hudyo papatayin. Lahat. Lumapit si Mordecai sa kanya. Ano sinabi nga ron? Lumapit ka rin sa are. Ano sabi niya? Hindi ko pwede lumapit, tatakot ako. Sinabi rin ni Mordecai sa kanya, pag di mo ginawa yan, iba gamitin ng Lord, pero todas din kayo lahat. Kayong pamilya, todas kayo. Ganun ba? Ano sabi niya? Sige, magpa-fasting and pray. Ayun. Nag-fasting and pray silang tatlo. Sabi mo sa mga Israelita, mag-fasting din kayo lahat. Sabay-sabay sila nag-fasting. Ano nangyari po? Nung lumapit sa hari, hindi siya pinatay. Naangat pa siya ng pwesto, hindi pa napatay. Na-deliver po sila because of that prayer of intercession na ginawa po nila Esther po, nila Mordecai, at ganoon din para po sa mga Israelites. Ganun katindi po. Okay, now, bigay ko sa inyo isa-isa, bibilisan ko na lang. Colossians 1:9-11. Ito po yung ating nangyayari po at mangyayari sa pinipray natin. For this reason, we also since the day we heard it, next. Do not cease to pray for you and to us. Ano i-ask sa prayer? That you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Kaalaman tungkol po sa spiritual. Wisdom tungkol sa spiritual. Pangunawa tungkol sa spiritual. Next, ano pa? That you may walk worthy of the Lord. Yan po yung verse 9-11, sinortcut ko na. That you may walk worthy of the Lord. Para lumakad kang karapat-dapat sa Diyos. Ikaw na pinagpe-pray ko. Next. Fully pleasing Him. Para ma-please mo ang ating Lord. Next. Being fruitful in every good work. Maging fruitful ang iyong gagawin. Next. And increasing in the knowledge of God. Tumaas pa ang pagkakaalam mo sa Diyos. Next. Strengthened with all might according to His glorious power. Lumakas ang iyong lakas. Ayon po sa glorious power ng ating Lord. Next. For all patience and long-suffering with joy. Magkaroon ka ng patience and long-suffering tsaka may joy habang ikaw ay nandoon sa tribulation o sa iyong trouble. Next. James 5:16. Ano sabi nga doon? Next. Confess your trespasses to one another and pray for one another. Why? That you may be healed. Para gumaling din po. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. So prayer po para gumaling. Isa din po ito. Kanya natin pinagpe-pray para gumaling po sila. Next. Anong sunod? Okay na. Huling-huli. 1 Samuel 12:23. Sabi ni Samuel sa mga Israelita, furthermore, as for me, far be it from me that I would sin against the Lord by ceasing to pray for you. Pag tinigil ko panalangin sa inyo, ako'y magkakasala sa Diyos, but I will instruct you in the good and right way. So in other words, para kay Samuel po, kasalanan pag hindi ko pinag-pray kayo mga Israelita. At sa atin po, sana maisip din natin na nagkakasala tayo sa Lord pag hindi natin pinag-pray ang iba. Kasi may sinabi ng Bible na pag hindi, may mabuting alam ka at hindi mo ginawa, nagkakasala ka sa ating Panginoon. At ang mabuting magagawa natin, pag-pray natin ang iba, pag-pray natin ang bansa, pag-pray natin ang lahat. Yun po mabuting magagawa natin para masiguro natin talaga na tayo po at makikita nyo ang malaking pagkakaiba pag may nagpe-pray sa atin po at pag nagpe-pray tayo para sa iba. Dalawa po yan eh. Ano po yan? Both ways po yan makikinabang eh. Ikaw na nagpe-pray, makikinabang ka na nagpe-pray sa likod mo. At ikaw naman, at yun naman pinagpe-pray, sabi, may pakinabang din. Yung mga nagpe-pray naman, may pakinabang din sila. Dahil sila, sabi, ipagpe-pray din sila, kaya may pakinabang din sila. Hindi lang yun. Pag nagpe-pray ka sa iba, lumalakas ka, feel ka ng Holy Ghost, kaya makikinabang ka pa rin. Kaya to all of you prayer warriors, sana po, huwag nyo nang kalilimutan gawin ngayon yan. Dahil yan po ang kailangan ng buong mundo. Prayer warriors ang kailangan po natin. Mga warriors na magpe-pray. Hindi ko sinasabing para mabago ang takbo ng world. Honestly speaking, wala na pong mababalik sa dati. Yung iniisip nyo, doon, hindi masyado mainit, ngayon sobrang init, di ba, babalik ulit sa dati. Hindi na po babalik yun. Yun na po yun. Kung ano yung weather ngayon, yan na yan. Pa-worse pa yan. Yung mga gera-gerang ganyan, sabihin natin, gera nun, itakan lang, tsaka
tao-tao. Ngayon, hindi na rin ganun. Pindutan na lang ang gera ngayon. Hindi na babalik yung dating gerang ganun. Hindi na po ganun ang labanan. Sa Battle of Armageddon lang, magaganap yan. Pero sa labang ganyan, ay, wala na po. Talagang tandaan nyo, kaya pinagpipray kayo, huwag matuloy ang gera ngayon. Pag natuloy ang World War, mabigat po ang mangyayari. Doon natin maranasan yung hirap, hindi pa natin nadadanasan nun. Kaya kailangan natin pray. Mag-pray tayo, mag-pray tayo, mag-pray tayo. Para sa bansa natin, pag-pray natin ang bansa natin para, kasi ito, anong sabihin natin, number one responsibility natin as Christians sa ating bansa, panalangin natin. Tumayo tayo bilang prayer warriors dito po sa ating bansa. At yun ang dapat natin gawin. Kaya ibig sabihin sa parte ito, pinapaalam sa atin ng Lord, sa ating lahat na nandito. Tayong lahat na nandito po, dapat nandoon tayo sa ganung sitwasyon. Nandoon tayo sa pagiging prayer warrior po natin. At sa prayer warrior, makikita po ninyo. At sana po hindi basta prayer warrior, ha? Yung sinasabi ko sa inyo, yung soul and hearts ninyo, naka-immerse po doon sa pinagpe-pray po natin. Naka-involve ang life natin po sa kanila. Naka-involve ang spirit natin, ang soul natin, ang ating heart, naka-involve po doon sa pinagpe-pray natin. Yun po ang dapat na maging prayer natin. Ganong klase ng prayer po. Ang ngayon po sa habang ito, gagawin po natin. Mag 2x2 prayer po tayo ngayon. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. Kumuha kayo ng partner ninyo. Pag-pray nyo yung partner nyo. Pag-pray ka naman ng partner nyo. Pwede ba tumayo po tayong lahat ngayon sa oras na ito?
Praise God! Salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe, mga kapatid. Alam ko na talagang binless na naman tayo ni Lord. Amen po! At salamat din sa ating beloved Bishop na walang sawa, na talagang tayo pinalalakas, pinapaalalahanan. Every Sunday po yan, talagang ang Panginoon na hindi po nagmimintis, no, na hindi niya tayo pinapayagan na uuwi tayo na mahihina, bagkus pirmi tayo may baon. Amen? So, praise the Lord, mga kapatid, na talagang ngayon nakita natin na kung gaano po katindi yung pong power ng isang prayer warrior sa Christian life po natin. Amen. So meanwhile naman po sa ating po mga first time guests and visitors po, gayon din po sa ating po mga first time na mga televiewers po, welcome po kayo sa ating gawain. Salamat po sa pagpapaunlak po ninyo. So just allow me to share with you maikling mensahe ng ating Panginoon. No? Since we have talked about prayer, so konting panahon lang po, gayon din po sa lahat ng bisita na nandiyan sa center stage, allow me to share with you yung Gospel of Salvation na napag-usapan natin tungkol sa prayer. Alam nyo, mga bisita po namin na nandito, if you really want God to hear your prayers, importante po, itanggapin nyo po siya sa inyo po mga buhay bilang personal Savior niya. And that is by believing in His Gospel para kayo po maligtas. Pag sinabi po natin salvation, so please listen to me sa lahat ng mga bisita na nandito, ganyan po sa lahat ng mga first-time viewers. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. So malinaw na sinabi po ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya lang ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Ibig sabihin, kailangan maniwala tayo sa death of Christ, sa birth of Jesus Christ, at sa resurrection of Jesus Christ. Yan po yung tinatawag na gospel of Jesus Christ na kailangan paniwalaan po natin. Kaya lang po, bukod sa paniniwala, hindi po doon natatapos. Hindi po ibig sabihin, naniniwala ka, wala ka nang gagawin. No, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, sa bandang baba, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? So, ibig sabihin, pag ikaw ay nanampalataya at naniwala, kailangan sundin mo ang gospel ng ating Panginoon. Hindi tayo matatapos sa believing. Hindi tayo matatapos sa pananampalataya lang. Kung hindi, kailangan ito po'y sundin po natin. Now, one tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we need to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating mga kasalanan. Hingi po na tayo ng tawad sa ating Panginoon. Sa ating mga kasalanan, we are going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit marami kang kasalanan, marami kang kapalpakan, at bigat na nagawa mong kasalanan sa Panginoon, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ po yan. So tayo naman po ibabautismon sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So ibig sabihin, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Kasi po para bagang inililibig naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Yan po yung pangalawang step. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po, papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madali sabi, tayo mababago na po. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Lahat po tayo, ang hirap baguhin pag sa atin lang. Pero once you have the Holy Spirit in you or the gift of the Holy Spirit in you, yan po yung tutulong po sa atin para magbagtagumpayan yung lahat ng ating po mga weaknesses. At yan din po, na magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So itong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa mga bisita po namin na nandito, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Ganyan sa lahat ng mga first-time viewers. Taas natin yung kamay natin, yuko natin ang ating mga ulo sa mga bisita po namin. And please repeat after me with this prayer. Tayo po, pag-pray po natin sila. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako
na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para po sa pangalawang step, pwede po kayong magpa-schedule po ng water baptism. Andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po na ma-screens po ninyo. Or otherwise, pwede po kayong mag-message po sa ating pong FB page. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud. At naipahayag na naman ang Gospel of Salvation. Salamat po sa ating Panginoon sa patuloy po na pagbibigyan niya sa atin ng kadagdagan na kalakasang espiritual, kaalaman, kung paano po tayo magiging matuwid sa kanyang harapan. Amen. So tayo po ay dadako po sa offertory sa Acts chapter 10 verses 4 to 5. And when he observed him, he was afraid and said, "What is it, Lord?" So he said to him, "Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Now send men to Joppa and send for Simon, whose surname is Peter." Kilala naman po natin si Cornelius, siya po ay pinagpahayagan ng angel sa kung saan kinakailangan patawag niya si Simon Pedro sapagkat may sasabihin sa kanya. But then, ang isa pong katangian ni Cornelius, even na hindi pa siya nakakatanggap ng ebanghelyo, siya ay laging nagbibigay. Kaya yung kanyang pagbibigay, dumating daw po sa harapan ng ating Diyos yun. So, meaning to say, maybe tayo ay may likas na pagkamatulungin, kaya naman pinadala sa atin ng Panginoon ng Ebanghelyo na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya patuloy din naman tayong sumusuporta sa gawain ng ating Diyos. Alright, meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating AVP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. Alright, tumayo po tayong lahat at magbigay po tayo sa Panginoon ng pangwakas sa panalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa aming beloved Bishop. Through your Holy Spirit, Lord, ay buong tagumpay na inaipunla sa aming puso't kaisipan ang tungkol po sa pananalangin. Nais mo na kami tunay na maging prayer warrior, maging specific, at mayroong forgiving heart. And kami po ay may boldness at may confidence at persistent and burning. At nandoon ang aming kaluluwa at puso sa aming pong pinapanalangin. Patawad po, Lord, kung nagkulang po kami sa mga katangian na yan sa aming pagiging prayer warriors. Pero ang gusto po namin ay maging effective prayer warriors kami. Dahil anong po ang tungkulin namin sa inyong harapan, kundi ang maging tagapanalangin. Isang napalaking bagay at isang napakalaking trabaho sa harapan mo. Ang kami po ay makapanalangin ng buong husay mo na katulad mo. Kaya Ama, patuloy po kami mananalangin na bigyan mo po kami lahat ng knowledge and wisdom tungkol po sa iyong banal na salita and spiritual understanding na ma-fulfill, Panginoon, ang good works na nais mong paggawa sa amin. And Lord God, patuloy mo pong strengthen ang iyong mga anak. Patuloy mo pong bigyan ng patience sa mga pagsubok na dumarating. At kahit may suffering, ay patuloy mong bigyan ng kagalakan. Yun at mong iyong mapagpalang kamay, patuloy mo pong basbasan mula sa kaisipan, buong katauhan, at ganoon din po mga pinansyal ng iyong mga anak. Patuloy na pinagpe-pray ang aming bansa. Tulungan mo po ang pamunuan na magkaroon ng katalinuhan kung paano po pamamahalaan ang aming bansa. Maraming salamat, patuloy mo pong dalhin ang iyong banal na salita, ang ebanghelyo na to sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tahanan, sa iba't ibang pamilya at matuklasan, Panginoon, ang katotohanan tungkol sa iyong banal na salita.
Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. Lift up His countenance upon you, and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details being flashed on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism and one-on-one online counseling via Zoom, you can call us via the contact numbers flashed on the screen and send a message on our Facebook page. Let's continue to support our church. We are excited to announce these church updates. To all active Book 1 one-of-the-years who are also done with Book 2 as a student, there will be an online workshop to become a certified Book 2 one-of-the-year on August 26, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Register now via the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. To all 1FCers and students, see you at the monthly 1FC Fellowship Night on September 4, Monday, 7 p.m. via Zoom. We're also inviting all businessmen and professionals to join the ABC Reveal entitled The Woman and the Box of Alabaster on August 23, Wednesday, 6:30 p.m. at King Chef Seafood Restaurant, West Avenue. Registration fee is 700 pesos per head. Visit ABC's Facebook page to inquire and register. Proverbs 20:29. If I'm gonna paraphrase it, it's gonna be like this. Dear children of God with gray hair in their midlife, please forget the past, whether failures or regrets or glory. Just focus on what is ahead of you. 1 Timothy 6. Because whatever you have now, you gotta be contented with it. You were born with nothing anyway. You will leave this world with nothing. Psalms 23. You have all you need, child of God. You have the Lord who made the heavens, the Lord who made the earth, right? So why long for more? Calling all Yupper. We encourage you to attend the Yupper Winter Fire entitled Martus, happening on August 26, Saturday, 7 p.m. via Zoom. Register for 100 pesos only. Check Yupper's social media pages for more details. To all Servants Force, the chapter reading for our Servants Force devotion on Tuesday, August 22, is Psalm chapters 107 to 109. This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of the worship team, CatProd, and Service Operations Ministries. For worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CatProd, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades. The applicants must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code to apply or fill out the online application form found on our social media pages and website. Our Servants Force department will get in touch with you after the submission of the application form. Sign up now. IDO for Music is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. You can also start using IDO for Songs on your Facebook and Instagram stories and reels and TikTok videos. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card,
and newest sticker designs are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. You can also contact us via our Facebook page or the numbers flash on the screen to order. That's why